Title ng isa-share ko sa inyo ngayon ay God Heals All Your Diseases, Part 2. Okay. Psalms 103 verse 1. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Verse 2, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. And verse 3, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. Alam mo, kapag ka nakasulat na, pwede mo na pahawakan. Nakasulat na eh. So if God heals all our diseases, the question is, bakit hindi matanggap ang healing? At last time na itinuro ko ito, ang ilang reasons na sinabi natin ay number 1, lack of faith. Feeling unworthy at kawalan ng pagnanasang magbago. Now we will go to number 4. Because inihahanda pa ni Lord ang puso. Okay. Ito ang story ng babaeng 12 years na dinurgo. Ito itinuro ni Pastor Patrick sa midweek. Again, na-inspire ako. Ang babaeng ito ay nagpapagamot, pero kahit napuntahan na niya lahat ng mga manggagamot sa panahong yon, lalo lamang siyang nagdusa o nagsuffer. At lalong mumalma ang sakit. 12 years na dinurugo. Until Mark 5:27, when she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. When she heard about Jesus, she heard about Jesus. Alam mo, she did not hear from Jesus directly. She heard about Jesus, meaning may nag-share at napakinig niya. At dahil doon sa pag-share na yon, whether directly sinishare sa kanya o napakinig lang niya, nagkaroon siya ng faith para dumating sa puntos na masabi niyang Mark 5:28. For she said, if only I may touch His clothes, I shall be made well. Dahil lang doon sa narinig, nagkaroon na siya ng faith. At sinabi niya, mahawakan ko lang ang kanyang damit, ako'y gagaling na. The question is this, ganon lang ba talaga nagsimula ang faith ng babae? Dahil may narinig lang siya? Itong napansin ko. Napansin ko sa mga tao mas madaling makapanampalataya, ay sila'y nagkaroon ng faith dahil wala nang ibang aasahan kundi ang Diyos. Hindi lamang sa health. Hindi lamang sa health. Kundi kahit sa lahat ng area ng buhay. Napansin ko, ito'y kahit sa lahat ng area ng buhay. Ang tao, ang bilis manampalataya kapag siya'y nasa puntos na wala nang ibang aasahan kundi ang Diyos. Kaya, kung dinala ka ni Lord sa sitwasyon na inalis na ni Lord ang lahat mong aasahan, matao man yan, o kakayanan mo man yan, it only means tinuturuan ka ni Lord na manampalataya sa Kanya. Yan lang yan. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon kasi nag-exam si Ayan sa board exam ng internal medicine. So, siya'y nakapasa at siya ngayon ay adult specialist. Yun ang next step doon ay maging sub-specialist. Okay. Yun na may sa biyaya ng Diyos. Pero ito po, kaya ko naikwento ito yon.
Nung yan ay nag-aaral, ay gusto ng wag nang ituloy. Next year na lang daw. At nape-pressure na siya, naiyak na. Pagkat hindi pa daw siya ready. Ayun ka namang namundok ng namundok. Pagkatapos ay late siyang nagsimula ng pagre-review. Parang wala siyang intention talagang mag-exam. Medyo may kaunting naman akong pressure na ginawa. Anyway, nung kami nag-uusap, sabi ko, Ining, alam mo naman yon. A day of favor is greater than 1,000 years of labor. Meron tayong inaasahan. May pabor ang Diyos. Ngayong taon, impossible blessings pa. Hindi po madaling makapasa doon. Eto nga, di nakapasa na siya. Kapag nagtatanong yung kanyang mga kaibigan, nagko-congratulate, sinasabi niya, biyaya lang, pinaboran lang ng Diyos. Ang problema, hindi alam sa mundo ang pabor. Hindi nila alam ang biyaya. Hindi nila matanggap yun. Di, ikaw talaga yan. Kahirap ipilit na biyaya. Kahirap ipilit na kahit ikay nag-e-exam, pwedeng yung mga bilog, multiple choice naman lumiliwanag yung bilog. Hindi sila maniniwala ng gayon. Na somehow, nung ikay nag-e-exam, merong supernatural peace, nag-iiyakan na yung iba bago mag-exam dahil sa pressure. Pero kailangan dumating ka sa puntos na aalisin mo lahat ang pwede mong pagkuhanan ng iyong aasahan. Huwag mong pangahawakan yun, may magsasabi sa'yo, ikaw na may matalino. Huwag mong pangahawakan yun. Lahat yan ay matatalino. Huwag mong pangahawakan yung, kaya mo yan. Hindi. Kailangan dumating ka sa puntos na sasabihin mo, asang-asa talaga kay Lord. Asang-asa. At alam mo, yung mga tao na dinala ni Lord sa puntos na asang-asa, mas madaling manampalataya yan. Kapag wala na ang iyong inasahang tao o ang kakayanan. So, ito po ang reason kung bakit sabi ng Bible, mahirap para sa mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Okay. Ang Bible, si God is not anti-rich, Ang ibig sabihin ng kayamanan dito is not only mayaman sa finances. Pag sinabing mayaman, meron kang inaasahan. Kaya kahit ikaw ay hindi mayaman sa finances, pwedeng ang inaasahan mo yung iyong abilities, ang iyong intellect, ang iyong intelligence, ang iyong network, ang iyong connection. Then you are called mayaman. Ang mayaman person ay taong may matinding inaasahan. Kaya sabi ng Matthew 19:23, Then Jesus said to His disciples, Truly I tell you, it is hard for someone who is rich to enter the kingdom of heaven. Kasi kung gusto mong maka-access sa kaharian ng Diyos, kailangan dumating ka sa puntos na wala kang kayamanan, kundi ang Diyos. Ang kayamanan mo, nasa kaharian ng Diyos. Yan taong yan, ang dami na yung pwedeng asahan. Pero sa mga taong si Lord na lang talaga ang aasahan, mas madali siyang makakapanampalataya. Kasi, wala nang choice wala nang option, kundi Lord, sa iyo na lang. Ang babae ay wala nang pwedeng asahan. 12 years na dinurugo. Naubos na ang pera sa pagpapagamot. Pinuntahan na lahat na kilalang manggagamot. Hindi na pagaling. Ibinigay na lahat ng mga herbs, lahat ng mga gamot at that time, hindi gumaling. At ang puntos, mumamalma pa. Then, one day, lagi ko sinasabi yung one day na yan Alam mo kang favor, it's always one day. May isang araw na ikaw ay tatanggap ng pabor. One day. Kaya ako hindi naano dyan sa mga, ang tagal na ho. One day lang yan. One day lang yan. Kung ano mang hinihintay mo, your one day will come. Amen ba? Kanino yon? Your one day of favor will come. Kanino yon?
Then, one day, the woman heard about Jesus at kaagad na nampalataya. Why? Kasi wala nang iba. This is the reason, alam mo, napakahalaga niya may narinig eh. This is the reason kung bakit tayo may mga testimonies. So that people can hear about Jesus. So may mga nagtetestify, medyo mahina yung sound ng kanyang video, kaya akin na lang sasabihin. Ang nagtestify ay si Luz Langkay. Ito ay biyanan ni Ernest taga Tugigaraw. Pero ang tinetestify niya yung kanyang apo, si Nadine, who is 8 years old. Ito ang sabi niya, "Hello po, Rev. Ako'y napa-message kasi po ang aking apo na si Nadine ay biglang sumakit ang tiyan kanina pong umaga. So this was February nung kanyang sinend. Inisip ko po na panuorin namin ang Breakthrough in Healing Part 1. At nung kayo ay nag-declare, ay hinawakan ni Nadine ang part ng tiyan na masakit. Nakatulog po siya at pagkagising ay sumuka at nawala po ang sakit ng tiyan." Okay. Isa pa. Ito naman ay galing kay Pastor Vince ng JA1 Bislig City, Surigao del Sur. "Rev, may share lang sana ako testimony ng kapatiran dito na nakikinig ng preaching ninyo last February 16 po. So yun yung God heals all your diseases. Yun yung part 1. May iba't ibang sakit po siyang nararamdaman. Nung nag-challenge na po kayo, siya po ay may naramdaman na parang may lalabas. At nag-react po ang karga. Pumunta po siya sa akin, nagpa-minister sa biyaya po ni Lord na deliverance po from 5 witchcrafts, and he experienced instant healing po, Rev. Glory to God po. Okay. If you remember that time, parang kasi merong first time umattend from States, ay natakot daw doon sa nagsisigawan. Kung ikay first time, kung meron kang maririnig na nagsisigawan, wag mo na lang nga pansinin. Wag mo, at saka wag kang matakot. Demonyo lang naman yun. Hindi dapat matakot. Okay? At lumalabas. Anyway, ito po yung mga testimonies. Imagine, if a person na meron ding nararamdaman sa katawan o sumasakit ang tiyan o kung ano-anong nararamdaman, biglang narinig ito, ano sa palagay niyo mangyayari? Magkakaroon ng pananampalataya. Makapunta kaya doon? Maka-attend kaya? Nagkakaroon ng pananampalataya. Imagine kung walang nagse-share. Anong pananampalatayanan? Kaya wag mong babasa-bastahin ng simple sharing. Minsan nga, yung iba hirap na hirap mag-share kasi pinag-aaralan pa kung ano sasabihin No, normal lang. Magkwento ka lang. Magkwento ka ng change lives, magkwento ka ng nararamdaman mo, paano ka binago, magkwento ka ng mga testimonies. Because you don't know what a simple sharing can do. Dahil itong babaeng ito na 12 years ng may issue of blood, nakarinig lang siya. Maaaring ngayon, yung sinesharean mo umiiwas. Kasi, bakit siya umiiwas? Ay may inaasahan pa kung ano man yun. Siya'y mayaman in a way na meron pa siyang inaasahan. Hintayin mo na dumating ang sitwasyon na wala na siyang mapupuntahan kundi ang Diyos. Hintayin mo. Bakit? Sa'yo siya pupunta. Kasi may liwanag ka Nag-share ka. Basta nag-share ka ng words, siniyar mo si Jesus, dala mo liwanag. Hindi siya pupunta doon sa madilim, hindi siya pupunta doon sa taong ang dala ay kadiliman. Sa iyo siya pupunta. At tumanda ka, yung sharing mo nung unang akala mo'y walang dating at umiiwas, yon ay tumanim sa puso niya, kaya naalala ka niya. Kaya mamaya, magme-message niyan, magme-message na siya. Kumusta na? Yan na.
Siya nga pala, pwede ka tayong mag-coffee. Iyan na. Inihanda na siya ni Lord. Now, paano nakapanampalataya kaagad ang babae? Ito ang reason. Hinog na siya sa salita. Ready na ang puso niya. Kasi wala na siyang aasahan kundi si Jesus lang. Ubos na ang pera, napuntahan ng manggagamot, walang nangyayari. Then she heard about Jesus. She believes in her heart. Then she speaks her faith. Mark 5:28. For she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. Alam mo, hindi enough na ikay naniniwala lang. Kailangan sinasabi mo rin ang pinaniniwalaan mo. Eh bakit ka ho kailangan pa yon? Kasi it only shows na ikay naniniwala. Ano po? Kapag sinasabi mo, pinananampalatayanan mo o pinaniniwalaan mo, kapag ito'y sinasalita mo, it shows na ikaw talaga'y naniniwala. Eh kaya minsan hindi mo sabi, tanggapin na natin, hindi pa naman talaga buo ang paniniwala. Ano pong inyong basihan? Ba't nyo nasabi yon? Kasi out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kailangan puno ka ng pananampalataya sa healing, sa provision, sa iyong hinihingi. Dapat puno ka ng pananampalataya at ito'y obvious na obvious kasi lalabas yan sa bibig. Kapag hindi lumalabas sa bibig, doubtful, hindi ko alam kung puno ka ng faith sa iyong puso. Remember, saan ba nabubuo ang faith? Sa puso. Kahit ang salvation, hindi lang yan pinaniniwalaan, ito'y sinasalita rin. Tingnan ninyo ha, Romans 10:9. If you declare with your mouth, sinabi, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Tingnan ninyo, hindi naman basta ka lang iimik Dalawa yan basta nagsalita, hindi naman talaga naniniwala. Nakisabi lang ng pabuti ng pabuti, paayos ng paayos, payaman ng payaman, pabata ng pabata, pabanal ng pabanal. Nakisabay lang. Pero ibang magsalita yung from the abundance of the heart, the mouth speaks. Alam niyang siya'y pabuti ng pabuti. Bakit? Nasa Panginoon siya Alam niya siya'y paayos ng paayos. Bakit? Nakakarinig siya ng salita Alam niya siya'y pabanal ng pabanal. Bakit? Sapagkat ang sinimulan ng Diyos sa kanya ay tatapusin ng Diyos. Alam niya yon. Kaya kapag hindi mo sinasabi, pag-aralan mo, puno ba ang puso ng pananampalataya? At nung sinabi ng babae, and she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. Ba't ka kailangan pa sabihin? No, hindi niya yung sinabi dahil kailangan sabihin. Hindi niya yung sinabi dahil formula. Sinabi niya yon dahil puno ang puso niya ng pananampalataya. Nakarinig siya ng word, ready ang puso niya, yun ang hinahanap niya, narinig niya si Jesus, at lumabas sa puso niya, mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ng Panginoong Hesus, gagaling ako. Are you there? Sabihin mo, may malaking blessing na parating. Pag ikaw nakakaramdam ka ng kakaiba, express mo Pag nakakaramdam ka ng something, ano kayon? Express mo, basta. Pag sinabing malaking blessing, yun naman ni General na di bahala na kung ano yun. Basta express mo. Nasa puso may malaking blessing na parating. Kung ano man yun. Sample nga, sabihin mo sa katabi mo, may malaking blessing na parating. Para yung iba talaga, hindi nila masabi. May malaki daw. Kasi kailangan mapuno ang puso para kay excited. Kaya sinasabi mo. Okay. And the moment she touched Jesus' garment, Mark 5:29, immediately, the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed
of the affliction. Immediately, instant, one day. 12 years, but in that 12 years, may one day. Umanda ka sa one day mo. Okay. Dalawa lang reasons ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya hindi pa matanggap, di pa ready. Pero alam mo alam ko pag ready na. Alam ni Lord pag ready na. Bakit? Marunong naman ang palataya Talaga si Lord ang inaasahan Okay? Hindi na mainipin. Ba't ka maiinip? Tingnan ninyo Humanap ka sa Bible na si Jesus ay nagmadali. Humanap ka sa Bible na si Jesus ay takbong-takbo at kailangang may gawin. Si Jesus hindi nagmamadali, ikaw lang. Bakit? Hawak ng Diyos ang panahon. Akala mo lagi, ikay mauubusan ng panahon. Hawak ng Diyos ang panahon. Alam mo bang noong gagamutin niya si Lazarus? Tumigil pa kung saan, hindi pa dumiretso kay Lazarus. Ano nangyari? Namatay si Lazarus. Nabagabag ba si Jesus? Kulang. Kung ano lang ang lakad, yun lang. Hindi yung laki ng mga taranta. Alam mo kayo mga taranta, dali. Ano na may demonyo, dali. Ako ngayon, huwag mong madaliin na ako'y nagkakape. Iyaan mo yung demonyo diyan. Ako'y pupunta at palalayasin ko, pero huwag mo akong madali Ganan ang mga anak ng Diyos. Alam ang kanyang authority. Amen ba? So, anong ibig ko sabihin? Hawak ng Diyos ang panahon. Alam niya kung kailan ang iyong one day. Tuloy, habang nagpe-preach ako, dapat palang title nito, One Day. Number 4. Number 4 ba o number 5? Number 4 na kanina So, this is number 5. Dalawa lang naman. Bakit hindi? Kung God heals all your diseases, bakit hindi pa? So, another reason is this. Duda kung kaya pa ba o kung gusto ba ni Jesus. Mayroong pagdududa. Okay. Alam mo, hindi lang ito sa healing Pwede mo itong dalhin sa iba pang mga area ng buhay mo na meron kang hinihintay. Ang pagtanggap ng pagpapala sa Diyos ay nakadepende sa pagkilala natin sa Kanya. Kung ang pagkilala mo sa Diyos ay maliit na Diyos, ay hindi ka talaga makakapag-expect ng malaki sa Kanya. Kung ang pagkilala mo sa Diyos ay istriktong Diyos, nako, ikaw ay legalista, ikaw ay legalistika. Ikaw yung mga dating lagi namumuna, nagko-correct, dahil akala mo ganun ang Diyos. Kung ang pagkilala mo naman kay Lord ay napaka-gracious, ikaw naman ay pwedeng masyadong liberal, masyado kang, yain na, okay na. We must find our balance between grace and truth. Pero hindi yun ang aking point. Ang point ko ay kailangan makilala natin ang Panginoong Yesus. Dahil ang pananampalataya ay nabubuo kapag nakikilala si God at tumataas ang pananampalataya kung lalo pa siyang nakikilala. Ito ang reason kaya tayo nagbabasa ng Bible. Sabi namin ni Pastor Melody, ito palang 3 chapters a day, ay napakadami kapag talaga naguhukay ka. Kung nagbabasa ka, ayos. Pero kung nakuha ka ng revelation, ay hindi na ako makaalis doon sa 3 verses Okay. At least by target. That's why we have to grow in the knowledge of Him. 2 Peter 3:17. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So, ang pinagdududahan, kaya ni Jesus pagalingin? Alam nilang nagpapagaling si Jesus. Narinig nila Pero iniisip nila, baka late na,
12 years na eh. Wala namang available na gamot na makakapagpagaling. Lumulubha pa. Kaya pa kaya ito? Hindi kaya late na? Hindi kaya positive thinking lang itong ginagawa kong to? Hindi kaya false hope ito? Noong narinig ng babae ang testimony about Jesus, naniwala siya kaagad na kaya ni Jesus ang hindi na kaya ng maraming manggagamot na kanyang pinuntahan. Naniwala siya na kaya ni Jesus ang hindi na kaya ng gamot. Naniwala siya na kaya ni Jesus ang hindi na kaya ng chemo. Bakit? Because you heard about Jesus. Kung yun ngang patay ay binuhay, ay buhay ka pa. So kung ikaw ay natingin sa kung kaya, ibig sabihin yan, may sukatan ka. Ito'y matagal na eh, ito'y malubha na eh. May sasabihin ako sa iyo, sinong mas malma sa patay? Kahit paanong sakit yan, ay patay na nga eh, binuhay eh. So nakarinig ka about Jesus. So kung ang question, hindi pa late, kaya pa ga? Eh kahit nga patay na, hindi pa late eh. Kahit nga patay, pwedeng buhayin eh. Kung sino mang nakikinig ngayon, may sasabihin ako sa iyo, kaya ni Lord yan. Isaiah 38 verse 1 and 3. Listen to this. This is another story. Lalabas muna ako doon sa babaeng may issue of blood. In those days, Hezekiah became ill and was at the point of death. Aba, ay naghihingalo na si Hezekiah. The prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, "This is what the Lord says, put your house in order because you are going to die. You will not recover." Ano ibig sabihin? Ay siya, ayusin mo na yung mga titulo mo, ayusin mo na yung mga dapat ayusin. Bakit? Ay, mamamatay na ikaw. Hindi ka na makakabawi dyan. Anong ibig sabihin? Binigyan ng taning. Isaiah 38 verse 2. Remember, Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion and have done what is good in your eyes. And Hezekiah wept bitterly. Panginoon, alalahanin mo, ako'y lumakad ng tapat at ako ay buong pusong devoted at ginawa ko ang mabuti sa iyong mga mata. Alalahanin mo, Panginoon, yon. And Isaiah 38 verse 3. Then the word of the Lord came to Isaiah, "Go and tell Hezekiah, this is what the Lord, the God of your father David says. I have heard your prayer and seen your tears. I will add 15 years to your life." Anong nakita natin dito? Pwedeng humingi. Pwedeng humingi. Ikaw na nasa kama ngayon at nanonood o ikaw na nakaupo at may nararamdaman sa katawan mo at kung ano nang pumapasok sa isip mo, gusto mo nang magbilin, may sasabihin ako sa iyo, pwedeng humingi. Now, matanong ko kayo, kung ikaw ay dinagdagan ng 15 taon sa iyong buhay, anong gagawin mo? Alam mo, ito ay mabigat eh. Bakit? Ay alam na yung 15 years pa eh. Ay di alam niya kung hanggang saan. Ay tingnan ninyo, pag ang isip ay medyo malayo sa Panginoon, ay di 14 years and 6 months so kung gagawin kong gusto ko. Tuloy ang ligaya. Ay bakit 15 years eh? Ay di 14 years na buhay na walang pakialam. Ay tapos, yung last 6 months, doon ko iigihin. Doon ako magiging banal. Alam ka ninyo kung bakit noong humiling si Hezekiah ay ibinigay ng Diyos. Kasi alam ng Diyos na hindi sisirain ng pagpapala si Hezekiah. Matindi yon yung alam na, 15 years pa. Ay matindi yon. Ay alam eh. Ilang kasi yung mga, lalo na nung una,
na sineshare. Lagi nang sinasabi ganito, ay siya daw, gagawin daw muna niya ang mga gusto niya, at pag daw yung malapit na, ay saka daw siya lalapit sa Panginoon. Ay tingnan mo, hindi niya alam kung ilang taon ang binigay sa kanya, yun din ang iniisip Isipin mo kung gano'n ang mindset, tapos alam, 15 years, dagdag sa'yo. Ito yung binigay ng Diyos kay Hezekiah, kasi alam ng Diyos ang puso ni Hezekiah. Balik tayo sa 38 verse 2 ng Isaiah. Remember, Lord, now I have walked before you faithfully. And with wholehearted devotion, I have done what is good in your eyes. Ano ibig sabihin? Hindi na magbabago sa Hezekiah. Ang puso niya ay para sa Panginoon. So yung 15 years na ibibigay sa kanya, yun ay 15 years ng paglilingkod, 15 years ng pamumuhay na malapit sa Panginoon, 15 years ng pagsunod. Yun. So kung meron kang hihingin, itong aking point, kung meron kang hihingin sa Panginoon, make sure na magandang reason mo. Now, meron ka ng pangahawakang salita. Hayaan mong pumasok sa puso mo na pwedeng humingi at pwedeng ibigay. Oo nga, sabi nung isa, sige, palakpakan muna sila. Of course, we're talking about healing, ha? Pwede ito sa lahat ng bagay. Pwedeng humingi at pwedeng ibigay. Yung paghingi, iyo yon. Yung pagbibigay, hayaan mo ang kabutihan ng Diyos ang magpasya. Alam mo, dadating ang time, kasi pagpunta natin sa langit, tayo with full knowledge. Hindi na tayo knowing partially. Alam na natin lahat. Papasalamatan mo si Lord sa mga bagay na hiningi mo na hindi ibinigay sa iyo. Hayaan mong na kay Lord ang desisyon. Safe ka doon. Hayaan mong na kay Lord ang desisyon. Why? Dahil lang iniisip niya, isa kapakanan mo. Paano po nyo na siguro yon? Napakadaming reasons, pero magbibigay lang ako ng isa. Nung tinuruan ka ng Diyos, manalangin, anong sabi sa iyo? Pray in this manner, Our Father, who art in heaven. Yung una pa lamang na iyon, alam ko na ang isip ng Diyos ay sa kapakanan natin. Bakit? Kasi pag siya ina-address natin, ayon sa pagtuturo niya ng ating pagpipray, ang sabi niya sa atin, tawagin mo akong Ama. Ako po'y Ama. Kung ano mang meron kayong mga ama, iya'y galing sa Diyos. Alam kong gustong-gusto ninyo ang inyong mga anak ay nasa mabuting kalagayan. Amen ba? Now, kung ikay mabuting ama, sa palagay mo, sa tingin mo, itong sabi ng Diyos, kayo nga masasama, marunong magbigay ng mabubuting regalo sa anak, ay ako pa naman. Ang hihingin mo, ito, pwedeng humingi at pwedeng ibigay. Live in that assurance. Ikaw ay secured na secured sa pag-ibig ng iyong ama. He is the best father. He is the perfect father. Alam niya kung kailan, alam niya kung hindi. Maaari ka namang yang 7 years old ay nahingi na sa iyo ng sports car. Siyempre, hindi pa pwede. Halimbawa si Joe Boy, pumunta sa kanyang magulang. Ama, bigyan mo ako ng big bike. Ilan taong ka na, Utoy? 7. Are, big palo ang ibibigay ko sa iyo. Kung ano-anong hinihingi mo. Of course, alam na nga ang mabuti sa anak. Amen ba? Our Father knows what is good for us. Yung pagbibigay, hayaan mo sa Kanya. Pwedeng humingi at pwedeng ibigay. Kaya ka pa rin ni Jesus pagalingin. Kaya ni Jesus dagdagan ang taon ng buhay mo. At kung hindi naman ito healing, kaya pa rin ni Jesus ibigay. Kaya pa rin ni Jesus, ikaw ay ilaban, i-restore, ahunin sa katatayuan mo. Kaya pa rin ni Jesus. Another
Another duda. Gusto ba ako ni Jesus pagalingin? The answer is this. Gusto ka ni Jesus pagalingin. Merong naniniwala na kaya ni God silang pagpalain, pagalingin. Ang gumugulo sa isip nila ay kung gusto ba ni God? Gusto ba ni God akong pagalingin? Gusto ba ako ni God pagpalain? Gusto ba ako ni God bigyan nito? Okay. Again, let's talk about healing. Willingness to heal ay embedded sa kanyang being o sa kanyang person. It is in Him. Ang alin po? Yung willingness to heal. Okay. Alam ng babae na kaya ni Jesus magpagaling. Hindi siya sure kung gusto ni Jesus pagalingin siya. Remember hindi pa maraming naririnig yung babae. They don't have the Bible the way we have it. Kaunti lang ang narinig ng babae. Sapat para kumilo siya sa pananampalataya. Kaya naman, nung siya lumalapit sa Panginoong Yesus, mababasa ninyo, sa likod siya dumaan. Sumunod siya. Ayaw niyang sasalubungin, ayaw niyang sa tabi, sa likod siya dumaan. Bakit? Para hindi siya makita. Yung bang tipong kaya siya pupuntay, may kukuhanin lang siya. It's a selfish thing that I will do. May kukuhanin lang ako, may kailangan ako, yun lang. Mark 5:30 and 31. And Jesus immediately, knowing in Himself that power had gone out of Him, alam ni Jesus na may lumabas sa kanyang power, turned around in the crowd and said, "Who touched my clothes?" Mark 5:31. But His disciples said to Him, "You see the multitude thronging you, and you say, 'Who touched me?'" Nakita mo namang lahat ng tao nakahawak sa'yo. Sinisiksik ka. Sasabihin mo, sinong humipo sa'yo? Okay. Ang daming humihipo kay Jesus, pero alam ni Jesus na may kakaibang humipo sa Kanya. Why? Kasi may kapangyarihang lumabas sa Kanya. Who touched me? Hindi, ano? Alam ni God kung may nananampalataya. Alam ni God kung nananampalataya ka. Why? Because God feels it. Alam niyang may power na lumabas sa Kanya. Alam niyang merong something sa kaharian ng Diyos na lumabas at pumunta doon sa humipo sa Kanya. Yung pong a person who touched Jesus' garment, yun po ay a person na nag-faith. Pero hindi alam ng babae. Kaya siya hinahanap dahil natutuwa ang Diyos sa nananampalataya. Hindi alam ng babae na nalulugod ang Diyos sa nananampalataya. Hindi alam ng babae yung word na it is impossible to please God without faith. Who touched me? Akala ng babae, pagagalitan siya. Hindi alam ng babae, siya ay pararangalan. Hindi alam ng babae na siya iba'y very good. Ang babae walang intensyon magpakilala. Kaya nung nagpalingon-lingon na si Jesus sa mga tao, hinahanap ko sinong humipo sa Kanya. Tingnan ninyo Mark 5:32 and 33. And He looked around to see her who had done this thing. And 33, but the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before Him and told Him the whole truth. Okay. Fearing and trembling. Bakit siya natatakot? Kasi noong hinipo ng babae ang laylayan ng damit ni Jesus, hindi siya nagpaalam kay Jesus. Hindi niya sinabing, "Lord, hihipuin ko laylayan na yung damit." Takot ng babae, baka mapagalitan siya. Ito kasi ang mindset ng babae. Galing siya sa iba't ibang manggagamot. Ang sabi doon, naubos na ang kanyang kayamanan sa pagpapagamot. May pera yung babae nung nag-start. May kayamanang naubos So anong ibig sabihin? Bawat manggagamot na pinuntahan niya, may bayad. Bawat gamot na ibibigay, may bayad. At heto, nakakitang may dumarating na manggagamot, ay wala ng pera.
Basta lang lumapit, hinipo. At nung sinabi, "Who touched me?" Akala ng babae, siguro lang naman, di man nakasulat ay baka maniningil. Baka lang naman, yun naman pagpapalawak lamang. Pero ang ibig ko sabihin, kasi alam ng babae, ang feeling niya may mali siyang ginawa. Ang babae may naramdaman kaagad, naramdaman niyang pagkahipo niya sa laylayan ng damit ni Jesus, tumigil ang pagdurugo. Pero ito, ang sinabi ni Jesus noong pinaliwanag ng babae ang pangyayari. Mark 5:34. And he said to her, "Daughter," kindly say, "Daughter." Ano mo si God? "Father." Kaya ang sagot ng "Daughter," ang nananampalataya, alam na ang pinananampalatayanan niya ay kanyang ama. Kaya ka tatanggap sa Diyos, may relasyon ka sa Kanya. Kaya ka tatanggap sa Diyos, ikaw ay Kanyang anak. Kaya ka tatanggap sa Diyos, may pangako siya sa Kanyang anak, sa mga naniniwala sa Kanya. Kaya dapat ikaw ang pinaka-confident sa pananalangin. Ikaw ang pinaka-confident sa paglapit. Bakit? May ama kang nagmamahal sa'yo. Kaya huwag kang mainipin. Napaka-mainipin naman Hindi tatakbo si God palapit sa'yo. Cool pa rin yun. Ika'y maging masaya kung anumang sitwasyon mo ngayon. Bakit? May ama kang nangang. Ano sabi dito? And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Your faith has made you well." Look, na kay Jesus ang essence ng isang Diyos. Normal na gagaling ang sino mang ma-access or mahipo si Jesus. Dahil ang paghipo, pag-access ay ang pananampalataya. Wala po si Jesus, anong hahawakan kong laylayan ng damit? Yun po ay kilos ng pananampalataya. Jesus doesn't need to be physically here. Ang sabi ni Jesus, kailangan mo lang manampalataya at hinipo mo na rin ang kanyang damit. Yun. Alam ba ninyo na hindi madali ang manampalataya? Kaya ito tinuturo Because we're living in a world, in the natural physical world, not to see is to believe. Ang pananampalataya is believe and you will see. Now you know kung bakit maraming humihipo sa mga kung ano-ano. Hindi yun pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay naniniwala sa hindi nakikita. Hindi mo na kailangan ngayon ng damit ni Jesus. Hindi mo na rin kailangan ng kung ano-ano. Ang nananampalataya ay pinanghahawakan lamang ang pangako. Ang nananampalataya ay walang nakikita pero naniniwalang naroon na. Your faith has made you well. Gusto ng Diyos na gumaling ikaw, gumaling tayo. Ang issue ay hindi ang kanyang willingness. Ang issue ay ang ating faith. Kaya anong sabi ni Jesus? Your faith has made you whole. Your faith has made you well. Long time ago, talagang ako may tanong doon bakit ni sinabi ni Jesus, I made you whole, I made you well. Bakit ibinalik ni Jesus sa babae? Not me, you. Your faith has made you well. Nung una, hindi ko matanggap yun. Parang, hindi, si Jesus ang nagpagaling. Pero if you will remember, wala namang intention si Jesus na pagalingin yung babae. Hindi naman siya nagpunta doon na hinahanap yung babae. Kung sa kwan, meron dugong 12 years na dinurugo. Hindi naman siya, sino dito yung babaeng 12 years na dinurugo? Hindi naman siya nagpunta doon
Naglalakad lang siya. At yung babaeng dinurugo siya ang kumilos, mahawakan ko lamang laylayan ng kanyang damit. Ako'y gagaling na. Pa! Who touched me? Ano ibig ko sabihin? Yung willingness, nasa being ni Jesus yon. Yung willingness, hindi na kailangan tanungin, nasa pagka-Diyos niya yon, nasa kanyang person yon. Ikaw ang kailangang manampalataya. Kaya sabi ni Jesus, hindi ako, ikaw. At yung babaeng humawak sa laylayan ng damit, yung babaeng nanampalataya, sabi niya, your faith has made you well. So anong maganda dito? Ang maganda dito, hindi namimili si Lord ng pagagalingin. Ikaw ang mananampalataya. Sapagkat nasa kanya ng pagiging Diyos ang pagnanasang magpagaling. Ikaw ang mananampalataya. Ikaw ang kakapit sa laylayan ng damit ni Jesus. Bakit siya hinanap ni Jesus? Who touched me? Kasi bihira ang ganoon. Kokonti pang marunong manampalataya, lalo na noon. Kahit sa mga disipulo na kasama ni Jesus, alam ba ninyo kung ilang beses na na-rebuke ang mga disipulo at kung bakit? Na-rebuke sila sa kawalan ng pananampalataya. There was a time, hindi mapalayas ng mga disipulo ang demonyo. Anong sinabi ni Jesus sa kanila? Mark 9:19. Sinabi ni Jesus sa kanila, lahing walang pananampalataya. Nilahi na eh. Hanggang kailan pa ba ako mananatiling kasama ninyo? Ano ibig sabihin? Hanggang kailan ako ang gagawa? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Bakit? Kasi ang purpose ni Lord, hindi siya lang ang gumagawa. Ang purpose ni Lord, kayong mga disipulo, gumagawa rin ang aking ginagawa. Tigit pa rito ang inyong gagawin. At sabi ni Jesus, dalhin ninyo rito ang bata. At dumating yung ama, ito po yun yung istoryang, kung kayo po'y may magagawa. At sabi ni Jesus, ako kung may magagawa, ikaw, kung ikay mananampalataya. Ibinalik na naman ni Jesus. So, ito na naman, balik tayo doon sa pagkakahipo ng babae. Napatigil si Jesus. Kasi ramdam niya may humipo sa kanya. God is touched by our faith, not only by our need. Huwag mong isipin na dahil may pangangailangan ka, ay mahihipong mo si Lord. Lord, kita mo naman. Kita mo katatayuan ko. Alam mo nangyayari sa akin. Lord, okay. Ang Diyos ay merciful. Ang Diyos ay puno ng habag. At nasabi sa atin lumapit sa trono ng biyaya. Salamat sa biyaya. Pero pinakikilos ka ng Diyos sa pananampalataya. It is impossible to please God without faith. Bakit? Alam kasi ni Lord, hindi lahat nakakakilos sa ganun eh. Bakit? Kasi ito nga mundong ito kinondisyon tayo na maniwala lamang pag nakikita. Sa daming lumapit kay Jesus, natiyak na may kanya-kanyang pangangailangan, iisa lang ang tumanggap. Who touched me? Hindi sinabi ni Jesus, sino yung 12 humipo sa akin? No. Sino yung nag-iisang humipo sa akin? Sa daming tao, walang marunong manampalataya. Look kung anong ibinibigay ni Jesus na credit sa nananampalataya. Kaya pala, imposibleng mapangiti ang Diyos nang wala nun eh. Who touched me? Sino yung nag-iisang yun nananampalataya? Sino siya? Bakit? Bihira yun. Hindi madali ang faith. Pero sa pangyayaring ito, nakikita natin na kalooban ng Diyos na pagalingin tayo. Hinipo ng babaeng damit ni Jesus at may kapangyarihang lumabas kay Jesus. May power na lumabas kay Jesus. Kung hindi willing si Jesus, walang lalabas na power. Hindi na nga nagpaalam ang babae, gumaling pa rin. Ibig sabihin,
ay ang willingness ni Jesus ay given. It's given, embedded sa kanyang being. Basta humawak lang sa damit o basta manampalataya ka lang, ang power ng Panginoon ay lalabas sa kanya at pupunta sa iyo. Ang issue ay hindi ang kakayanan or willingness. Ang issue, kaya mo bang panampalatayanan? Nung hinipo ng babae si Jesus, ang lumabas na kapangyarihan kay Jesus ay sapat para magpagaling sa pagdurugo ng babae. Sapat. Now, ang tanong ko, paano kung ang sakit ng babae ay hindi pagdurugo ng 12 years, kundi terminal cancer? Palagay ba ninyo ang power o ang lalabas na kapangyarihan kay Jesus ay sapat na magpagaling ng cancer? Of course, dahil hindi power ni Jesus ang issue, hindi kailanman naging power ni Jesus ang issue. Alam natin kahit patay binubuhay niya, ang issue, naniniwala ka ba na kaya at gusto ni Jesus ikaw pagalingin? Willing si Jesus to heal noon at kahit ngayon. Kaya may provision siyang iniwan bago siya umakyat sa langit. Na nasa latay na tinamo ng Panginoong Hesus, ikaw ay magaling na. Ito ang bayad sa sakit at karamdaman. May salita ka ng pananampalatayanan. Let's access the healing, the provision for healing by faith. Kung mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, means kung makapanampalataya lang ako, na out of the abundance of my heart that is full of faith, ay lalabas sa bibig ko ang pinananampalatayanan ko. Listen, church. Kaya ni Jesus, gusto ni Jesus, manampalataya ka lang. Handa na ba kayong tumanggap ng kagalingan? Kayong nasa online, handa ka na bang tumanggap ng kagalingan? Yung power na in-access ng babae kay Jesus, yung kanyang itinatch, is the same power given to us who believe. Ha? Okay. Yung kapangyarihan na kay Jesus, na dumaloy sa babae na humipo sa kanya. Yung kapangyarihan kayang magpagaling sa sakit na 12 taon na dinaranas ng babae. Yung power na yon ay ibinigay sa mga mananampalataya sa kanya. No wonder, sabi ng Panginoong Jesus, greater things you will do. Why? Because the power that is in me is the same power that is in you. Oh! Lucas 9, verse 1 and 2. When Jesus had called the 12 together, He gave them the power and authority to drive out all demons and to cure diseases. Wow! Nung tinawag ang 12, binigay ang power at authority. And then He sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. Talaga palang sinugo tayo to share the word at magpagaling ng may sakit. Ulitin ko, sinugo pala tayo na magpagaling sa may sakit. Gusto kong maunawaan mo, ikaw naka-blue, ikaw naka-pink, ikaw naka-red, ikaw naka-white. Sinugo ka para magpagaling ng may sakit. It is the same power that was given to us who believe. Meron kasing hindi kumilos sa pananampalataya at sa halip ay nagpaliwanag na lang. At ang sinabi, yan naman po doon na lamang sa 12 apostol, hindi na po yan sa atin, sa 12 lang apostol. Bakit? Pagkatapos nga ng 12 apostol, wala nang sakit ng buong mundo. Samantalang hindi nila binasa
Ang Mark 16, verse 17 and 18. And these signs will accompany those who believe. Itong mga tandang ito ay makikita sa mga nananampalataya. Will accompany. Alam ba yung sabihin ng accompany? Kasama, kasabay. These signs, anong signs yon? In my name, they will drive out demons. They will speak with new tongues. They will place their hands on sick people and they will get well. These signs, yan ang tanda. Hindi lang sa 12, kundi sa lahat ng nananampalataya. For a very long time, inasa natin sa mga leaders ng church. Inasa natin sa mga pari. Inasa natin sa mga pastor. Inasa natin sa mga leaders. Hindi natin alam, iya'y utos sa lahat ng naniniwala at nananampalataya. Meron tayong gagawin ngayon. Sabi ni Jesus, hanggang kailan ako magtitiis? Ibig sabihin, hanggang kailan ako ang gagawa? Kailan kayo naman? Dahil the same power that is in me, ibinigay ko yun sa'yo. Dalhin dito ang bata. Now, sasabihin ako sa'yo. Sino nananampalataya kay Jesus? Taas na kamay. Okay, as I see it, most of you, all of you. Now, taas ang kamay na may nararamdaman sa katawan, sakit. Taas ang kamay. Okay. Taas mo kamay mo. Lahat na hindi nakataas ang kamay, huwag kang tatayo ha. Yun lang nagtaas ang kamay, tayo. Okay. Ito ang gagawin. Wala nang tanong-tanong, no but, no ifs. Yung katabi na nakaupo, binibigyan ko kayo ng permiso at kayo namang mga nakatayo, hayaan lang ninyo. Patungan mo ng kamay sila. Sa balikat, sa yung nakaupo ha. Okay, kung walang nalapit sa iyo, kung pareho kayong nakatayo, wala namang sinabing yun lang walang nararamdaman ang makikitaan ng pwede rin kayong dalawang magkawakan. Kayo ang gagawa. Bakit? Sapagkat ito'y tanda ng mga naniniwala. Tanda ng nananampalataya. Ang Diyos hindi nagsisinungaling. Ibinigay ito sa atin. Sige, meron ka na bang itinatouch? Mas gusto ko sana, yan. Mas maganda sana babae sa babae, lalaki sa lalaki. Pero kung ikay lalaki at ikay itatouch sa babae, ay dito lang sa banda dito. O kaya sa noo, okay? Meron na ba nagtatouch sa'yo? Kung meron, kung wala, kung may nakita kang wala, ikaw, lumapit doon. I-touch mo siya. O Panginoon Diyos. Okay, kung walang lumapit sa iyo para hawakan ka, then hawakan mo sarili mo. Dahil ang sabi, ito'y tanda ng mga nananampalataya, magpapatong sila sa may sakit, ng kamay sila igagaling. Ay, kamay mo, pinatong mo, di ayos din. Okay. O Panginoon Diyos, nandito ang iyong mga anak na kumikilos sa pananampalataya. They are not looking sa tao, hindi sila sa tao umaasa, sila sa iyo umaasa. At habang kami sumusunod sa iyong salita na ito yung tanda ng mga sumusunod sa iyo, nananampalataya sa iyo, nang hawakan ng kanilang kamay ay gagaling. Kami po'y kumikilos sa iyong salita. At Panginoon, honor your word by the manifestation of the result. Confirm your word, Lord, by signs and wonders na preach ito, Lord. Yung power na nasa iyo, binigay mo sa amin. Kaya ngayon, habang may umiipo sa iyo, habang tinatouch ka, I declare, hindi ako, ikaw ang magdi-declare. Sabihin mo sa kanya, healing flow. Sabihin mo,
dumaloy ang kagalingan sa iyo. Sige, sabihin mo. In Jesus' name. O sige, ikaw lamang. Sige, mag-declare ka ng healing sa Kanya. Go. Ang kagalingan ay dumaloy sa iyo. Now! 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 Sa nasa online, may katabi ka diyan. Sige, magpapatong ka ng kamay sa Kanya kung siya'y nananampalataya sa Panginoong Jesus. Gawin mo ito. Healing flow. Now! Now! Salamat, Panginoon, ang iyong salita'y kumikilos. It's not because of us, not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. Okay? Now, look at me now. Look at me. Look at me. Pwede mo nang ibaba ang iyong kamay. Sa iyong pwede na. Jesus called the 12 together, and He gave them power and authority to drive out all demons and to cure diseases. Sa online lang, sa mga nakikinig sa online, pag nagde-declare, nagre-react sila. Basta may karga, magre-react. Ito ang tanda ng mga nananampalataya sa Panginoong Jesus. Now, tayo masanay na hindi lamang tayo dito sa physical church. Masanay tayo na tayo'y connected sa mga online viewers and members. At ang ministry ay sa kanila din. Kaya ngayon, kung ito ang tanda na sinabi ng Diyos na sumusunod sa mga nananampalataya sa Kanya, sila'y magpapalayas ng demonyo, then so be it. I say amen to that. Kaya, lahat ng gawa ng kaaway, lahat ng wicked spirit, lahat ng demonyo, lahat ng mga kaluluwang ligaw, lahat kayo sa ngalan ng Panginoong Jesus. Ito ang salita na sinabi ng Diyos. Ito ang tandang sasama sa mga nananampalataya sa Kanya. Lahat kayo na mga demonyo, wicked spirit, inuutusan ko kayo, labas now, labas, labas. Pati sa nasa physical church, lahat ng gawa ng kaaway sa mga anak ng Diyos na nasa lugar na ito, inuutusan ko, labas now, 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 labas. Wala kang karapatan sa mga anak ng Diyos. Sila'y anak ng Diyos, inaalagaan ng Panginoon. Hindi mo siya pag-aari. Pag-aari siya ng Diyos. At inuutosan ko, labas. Dalhin ang sakit at karamdaman. Labas. To those na nasa online, na ikaw ay nagsuka na, o may nag-react na, contact your JA1 pastors near you para ma-minister ka ng dire-diretsyo. And now, sa mga nandito, hindi tayo titigil. You will always have your one day. And today is your one day. Yung babae, 12 taong naghintay, pero dumating ang kanyang one day. May sasabihin ako sa iyo, ang sabi ng Diyos, siya'y iyong ama. Ang tawag ng Diyos sa iyo, aking anak. Sa ganyang relasyon, umanda ka, diyan dumadaloy ang kagalingan, diyan dumadaloy ang pagpapala. Taas ang kamay. Ito ang iyong one day. I declare
Healing! Flow! No! 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 ay gumaling ngayon. Okay. Ngayon, the word is so, ang laki ng word. Humingi ka kasi pwedeng humingi. Humingi ka kasi pwedeng bigyan. Ng iyong ama sa kanyang anak. Kahit hindi healing. Kahit hindi healing. Kung ano man. Sapagkat ang iyong ama, ang iyong Diyos Ama, ay makikita mo ang kanyang pagiging ama sa oras na ito. Sige. Now, hingi sa iyong ama. Hingi sa iyong ama.
Ama, narinig po ninyo ang mga hiniling ng inyong mga anak. Ama, salamat, ikaw ang aming Ama na nagmamahal sa amin. Salamat sa kasagutan sa aming mga panalangin. We are secure in your love. We are secure in your protection, in your provision. We are secure sa iyo dahil nag-aaruga ka sa amin. You look after our welfare. We are secure in you, O Father God. Ama, salamat sa kasagutan sa aming mga panalangin. In Jesus' name we pray.